So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kitang-kita nyo naman sa background natin kung ano na yung re-reviewin natin at first day ng July, for the month of July, Delo versus Badang sa bracket A ng tournament na to. So ayun, nakailang tournament reviews na tayo. Happy ako sa nagiging outcome ng mga reviews natin sa tournament kasi kapag binireview mo siya, yung mga past tournaments hindi yung mga pending at hindi yung mga ongoing na tournaments. Kapag nireview mo kasi yung tournament bracket, makikita mo yung makikita mo yung mga inimprove ng bawat MC . So ito, tignan natin to. So far, grabe rin yung naging run natin, no? Kasi since 2022 nag-review na tayo ng mga battles at eksaktong 2 years na po ang channel natin. So congrats sa ating lahat kasi nag-start akong mag-upload ng mga battle reviews July 1, 2022 at eksaktong 2 years na po yung channel natin and ongoing pa din po yung uploading natin. So we're doing this 2 years consistent, no? Grabe. So kung bibilangin nyo yung days sa 2 years, equivalent yon ng vids natin as of tonight. Grabe yon. Hindi ko akalain na maabot ko yung 2 years na consistent, walang palya na upload every 8 PM, 'di ba? At hindi ko rin na-expect na makukuha natin yung, although hindi pa naman ganun kalaki yung subscribers natin, pero hindi ko rin na-expect na makukuha ko yung subscribers na ganito at yung mga views pati yung mga comments at yung mga nakikilala natin sa comments, nakakausap natin sa comment section. So maraming salamat sa inyo. Ayun, bilang regalo at since birth month ko rin tong July, ipagsasabay na natin, no? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, gaya nga ng initial plan, simula pa lang nung pagpasok ng taon, sinabi ko na ang plano ko is matapos yung tatlong isabuhay ngayong taon at umpisahan natin yan sa dalawang isabuhay for this month, 'di ba? 2015 at 2014. So nung mga nakaraan, marami nang nagre-request ng mga battles dito . Sabi, request ko daw yung battle ni ganito, battle ni ganyan. Kaso nung sinearch ko naman is under siya ng tournament. So hindi ko siya ma-review kasi alam niyo naman yung tournament run natin, 'di ba? So ngayon, ito na yung chance kung kayo man or isa ka man sa mga nag-aantay ng review ko sa mga battles na andito. So ito na yung time, ito na yung chance na ma-review ko 'yon. So ayun, 2015 isabuhay, marami nagsasabi na marami daw upside down, marami daw controversials. So let's see, no? Alam ko inaabangan nyo yung nung nakita ko yung actually ito yung first time ko makikita yung lineup, no? Grabe, fully packed din pala ang lineup ng ng Isabuhay 2015. May Delo Sak Maestro agad sa second round. May Sayad Batas agad sa second round. Grabe pala to, no? Grabe. So hindi ko pa nakikita yung bandang baba. Pero fully packed to based on paper on paper fully pack ang lineup ng Isabuhay 2015 at siguro masasabi ko dito kung titignan ko on paper yung bracket, siguro ang pinaka magandang matchup dito sa finals is Delo versus Batas. Pero alam naman natin ang nangyari dito, 'di ba? Ito yung na upset si Delo ni Romano, tama? So ito 'yon. Okay, nakaka-excite kasi tignan natin, gusto kong malaman kung gaano kalakas si Romano noong mga rookie years niya or rookie days niya rather. 'Yun. So huwag natin patagalin 'to.
Delo versus Badang sa first round ng Isabuhay 2015. Again, congrats sa ating lahat. Naabot natin yung 2 years consistent uploading. Birthday rin ng channel natin, July 1, at bilang gift sa channel natin at as birth month ko rin, 2 Isabuhay sa loob ng isang buwan. So, let's go! Game! Nanalo si Delo ng coin toss. Pinili niya si Badang mamili. Pinili ni Badang, mauna si Delo. Unang banat, pahinga natin. Delo, 2 minuto. Happy Anib! Hinilingan ako ni Anigma na isang battle. Suportang tunay. Hindi lang isang battle binigay ko, sumali akong Isabuhay! Pero Arik, bakit ka ganyan? Humiling ako na isang matinding labanan. Noong nakaraan, binigay mo si Righteous One. Ngayon, eto, kalahati na naman. Ano to? Hulugan? Hindi. Nagulat ako, oo, nakakabigla. Kasi kahit saan mo tignan, ang bonus round nasa gitna. Wala sa unahan, pero nandyan na yan. Wala tayong magagawa. I'm back! Panda! Gusto mo akong ma-overtake? Ginafonggan at sa kaso ako nakasalubong mong truck. Welcome sa Isabuhay Massacre at ito ang unang bagsak. Sawa na akong kumain ng magagaling. Susubukan akong mag-ulam ng wak. At ikaw ang hinain sa pagbabalik ko. Biyasa na ako sa pagre-rebat mga pagbabalik ko. Na kaya kang pabaliktutin dahil sanay ako sa pagbabalik ko. Kaya mabuti pa, Badang, umuwi ka na, nandun yung pinto. Pagbaba, likod! Badang! Kamandag ng Marikina! Tigil mo na yung kakadjakul mo. Tingnan mo kamay mo, maigsi na. Okay. Ako kalaban mong buena mano. Bagsak sigurado. Paano ka makakapagtapos ng maganda rito? Eh, bad ang simula mo. Oo nga. Nagpapaputi ka ng pangalan pero Badang hindi mo kaya. Likas ang pagkabobo kaya kanta mo papaya. Okay. Buwang de la Cruz ang kaharap mo, di usaw mga pakara. Pag di bumenta yung papaya, remix natin. Chiki chiki chik. Gawin nating atsara. Okay. Bobo. Isang bobo sa larangan, pero kahit paano nagkapangalan. Naturingan kang Tuesday True, bakit hindi ka namili ng makakalaban? Yan na napapala, kakahit-hit mo ng halaman. Talbos na pala ng papaya, hinihitit mo, hindi mo pa nalalaman. At sa kakahit-hit, kala niya mag-hit siya sa pagrarap. Pati papaya ng iba, nakikialam ka, palibasa wala kang hinaharap. Kaya pakiwalis na tong kalat na to. Wala kang punchline sa bawat bato. Wala kang oras sa mahina. Si Anigma lang may time para sa'yo. Bigay mo yung time niya. Classic yung Ender. Ang ganda na. Para sa akin, ang classic ng Ender, no? Na si Anigma lang yung kaya magbigay ng time para sa'yo. Tapos bigay mo yung time niya. Tapos biglang pumasok si Arik na time. Tapos, diba? Classic lang, no? Classic. Ulitin natin yan. Line sa bawat bato. Wala akong oras sa mahina. Si Anigma lang may time para sa'yo. Bigay mo yung time niya. Classic na Ender yon. Okay, props dun sa Ender ni Delo. Maganda yon. Nagustuhan ko yung... Unahin muna natin yung Ender na pinakita na pinerform ni Delo. So, solid na Ender yon. Although yung Ender niya is nag-fall talaga sa kahit sa nag-fall talaga siya under ng category ng jokes eh. Although yung buong round 1 naman ni Delo, mapapansin natin, or ako sige, ako na lang.
napansin ko na more on jokes yung naging naging panlaban niya dito kay Badang. Nakakatawa yung yung maiksi na yung kamay mo. Sabi niya, parang tumigil ka na sa maiksi na yung kamay mo. Tapos yung baliko, yung laro niya doon, no? Baliko, tas balik ko, tapos baba ka, tas doon yung labas. Andun yung pinto, labas, liko, yung parang basta yung laro niya doon, nagustuhan ko yun. Hindi ko na kasi pinose kasi sayang nakuha ko na yung momentum ko sa panonood. Sayang kung puputulin ko pa. Tsaka ang ganda na rin ng performance na pinapakita ni Delo. Isa lang siguro yung syempre meron pa rin ako napansin na hindi naman ganun ka masasabi ko na butas din sa round 1 ni Delo. Medyo nahabaan lang ako sa mga setups ni Delo. Kung mapapansin nyo or kung papansin niyo yung mga punchline ni Delo is sobrang tagal dumating, no? Yung mga jokes ni Delo sobrang tagal dumating. Magsi-set up pa siya ng ilang linya, 'di ba? So ganun ko nakita yung round 1 ni Delo. Pero overall, yun lang naman talaga yung wala naman akong ibang nakita na sabi nating flaws or butas sa round 1 ni Delo. Yun lang yung medyo naging mahaba lang yung mga setups niya din. Pagdating sa punchline is under ng kategory ng jokes, no. Hindi siya nagko-fall sa mga mabibigat na punto or na haymakers. Doon umikot yung round 1 ni Delo. So pero yun, overall maganda yun. Sobrang epektibo. So yung mga jokes at yung mga may pagkakupal din si Delo, kinukupal-kupal lang niya si Badang, di ba? So pinaghalo niya yun sa buong round 1, and para sa akin effective, but tignan natin kung gaano kalakas yung Badang na kasi kilala naman natin si Badang sa mga atake niya. Nung way back 2015 kung magsulat si Badang, may mga punto rin, may mga laman din yun. So tignan natin kung ma-overcome ba or makukuha ba ni Badang yung round na to sa pamamagitan ng mga mabibigat niya na punto. So ganun yung magiging laban, I think. Pero based sa style nila, I think ayun talaga yung magiging banggaan. So yun, tignan natin. Delo? Total, bumalik ka naman sa flip-top, kaya putang ina mo. Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi comedy bar ang ligang to. Gera ang pinuntahan mo, kaya ihagda mo yung sarili mo. Dahil baliwala sa akin ang hari ng kalawakan at baliwala sa akin ang hari ng tugma. Mas lalong baliwala sa akin ang hari ng rebuttals. Dahil ako ang hari ng haters. Kaya yung kasikatan na tinatamo mo, pwede ba nating iklaro? Matatawag ba nating victory yan kung ang sumusundo sa'yo, karo? At inaawitan ka ng imbalsamador sa loob ng bulok na limusin? At yung pambayad ko sa kabaong mo sa mga fans mo, aking lilimusin? Oo, kukonsintihin kita, lalagyan kita ng red carpet sa unang lamay mo. Aarkilahin ko si Basil Valdez para kumanta habang umiiyak yung nanay mo. Pero bago ang lahat, ibubulgar ko muna yung baho mo para malaman ng taong bayan at asawa mo yung bulok na pagkatao mo. Naalaala mo, after show natin sa La Union, kinantot mo yung mukhang ulupong sa CR? Ang cheap mo, tol, putang ina mo, isang text ko lang sa tropa ko, meron ka ng skandal. Kaya sa asawa ni Delo, mag-isip-isip ka, binababoy ka niya. Ganyan siya, bigla ka pinagpapalit. Ganto tong asawa mong hayop kalupet, walang pakit-pakit, sa titing galit. Hoy, pendeho, kala ko mabait ka. Kantutan pala yung hobby mo. Wala ka na ngayon ipagmamalaki maliban dyan sa labi mo. Basa na yung papel mo kahit ilang beses man natin na bilad sa araw kahit planchahin.
Kahit ibilat man sa araw buong maghapon ay may gusot ka pa rin. Kaya pag sinampal-sampal kita, putang ina ka, huwag ka sa akin magagalit. Buti nga, binalag-balad ka kahit medyo masakit. At ang pinakamasakit nito, yung talent mo, parang soft drinks, nakakabusog lang pero hindi nakakatalino. Kaya pag hinigop ko yung utak mo, yung galing ko baka maging coke sakto at tuloy na lang maging coke zero. Dahil bukod pa ba sa pagre-rebattles king mo, ano pa ba ang treasure sa'yo? Eh kung sa flow mo lang, parang ang gagong rapper na in-upgrade na makagago. Ako makabago, style ko moderno. Kaya kong sumabay sa mabagal mabilis na beat kahit rock, kahit na techno. Gusto mo? Katulad nito, tugtak-tugtak, di mo na malamang. Pag narinig mo na si Badang, lahat ng chicks na nahihibang. Pag kinate, bigla na papakangkang. Di na lang mga bangin, di mo naman kayang gawin. Tanggapin mo na lang, sarap battle ka lang magaling. Gagi, ang galing kasi 'di ba na-review natin yung laban ni Badang kay Akata, kay Akata ba 'yon? O kay Akata, 'di ba? 'Di ba kumanta rin si Badang doon, nagkaroon ng nag-melody siya doon, 'di ba? So ngayon naparod natin siya. So akala ko 'yun yung unang gamit ni Badang na sa pagkanta sa battle, pero battle niya pala sa Isa Buhay 2015 kay Delo. Nag-ano rin pala siya dito, kumanta rin pala siya dito. Pero props dun sa flow, ang ganda nung flow ni Delo. Ay ni Badang, sorry. Ang ganda nung flow ni Badang. Ang ganda nung second half niya, para sa akin yung second half. Sabi ko nga sa inyo, based sa mga napanood kong battles nila before tayo magtungo dito sa Isa Buhay 2015, yung mga, syempre may mga request kayo na battles ni Badang, ni Delo, so doon ako nag-base. Alam ko naman na yung pagiging technical ni Badang ayun yung magiging strength niya dito, pero I think yung style na pinakita ni Badang dito, yung mga punto niya parang hindi enough, hindi pa ganun kalalim yung mga pinupunto niya dito. Yung mga direct punches hindi ko pa masyadong napansin, hindi ko pa masyadong nakita, hindi pa masyadong tumatama yung mga punchlines ni Badang dito. Nakulangan pa ako sa bigat, medyo hindi pa ganun ka epektibo overall yung pinakitang overall. Pero masasabi ko maganda yung pinakita niya dun sa yung beat, yung flow, maganda yon. Pero as a whole, bitin yon at hindi niya na-overcome or natalunan yung performance ni Delo. Magkaiba man sila ng atake sa round 1 kasi si Delo, sabi ko nga sa inyo, nag-fall yung mga atake niya sa kategory ng jokes at hindi mo pwedeng i-disregard yung skills na yon kasi pasok yun lahat. Kahit na mahaba yung mga setups ni Delo, kahit na jokes yung mga banat niya dito, masasabi natin na direkta yun kay Badang lahat. Unlike kay Badang, hindi siya alam mo yun, yung style niya, yung pagiging Badang, style niya yun, yung style na pinakita niya, yun yung pinaka-style niya sa battle rap, pero I think hindi naging enough yun para ma-diffuse or makuha ni Badang yung round 1, yung pagiging technical, pagiging maraming mga punto, punchlines, hindi pa ganun kumokonekte. So it's a 9-7 para sa akin in favor of Delo. So medyo bitin pa to, hindi pa kumokonekta yung mga lines ni Badang So Delo 9-7. Palapakan natin ang Rubik's Cube ng flip top. Chenko'y tumula. Pixelated na yung bala tapos pang Minecraft yung muka. Tangina, may kinantot daw ako mukhang ulbong sa banyo. Tangina mo, nag-next lang ako sa'yo. Yan mga binitawan mo. Lahat ng magaganda niyang lines, ire-rebat ko sa kanya. Tangina, wala siyang lines na maganda. Kaya, tangina kasi yung mga reference mo, saan mo ba yan inangkat? Walang laman, flat, parang ilong ng bisaklat. Trying hard ka lang at nakakatawa sapagkat kung buhay ni Looney bukas sa libro, ilong mo bukas na aklat.
Kasi, galingan mo naman para umangat yung talent mo, mapansin namin. Ma-emphasize yung rap. Eh wala na kami napapansin sa'yo kundi yung ilong mong suki ng vulcanizing shop. Kaya ganyan ka na yata talaga eh. Wala na tayong magagawa. Hindi ko na kailangan makipag-argue pa. Fuck you ka! Kaya ka lang naman naging mas angat sa amin kasi taga-Baguio ka. Bars. Pero buraot ka sa Baguio, buraot ka sa bahay ng iba, sasali-sali ka ng isa buhay, hindi mo naman kaya mabuhay mag-isa. Dapat sa'yo, hampasin ka ng palakol, gate crusher ng B-side. Close up mo, Kuya Kebs. Tutuparin ko lang pangarap niya mag-suicide. Badat ko, mala-laser beam. Generic yung sa'yo, ako lintik kung bumato. Kahit na mag-toothbrush ka pa, di magiging unique yung buga mo. Lahat kami rito, happy. Ikaw lungkot, nadama mo dahil di mo nag-get sinabi ko, mumuglang yung alam mo. Toothpaste reference. Di mo na-guess, no? Diba? So, ayun. Isa yun sa sinasabi ko sa inyo na ang haba ng setup. Pinutol ko na kasi para sa akin wala pa sa peak yung round 2 ni Delo. So, habang wala pa sa peak, putulin ko na. So, ayun. Napansin nyo naman, diba? Ang haba ng mga setups ni Delo. Then, yung punchline, hindi siya ganun ka, alam mo yun, yung haba ng setup dun sa yung haba ng setup para dun sa punchline na yun, parang hindi balance, no? So, parang maraming, ano ko lang naman, perspective ko lang, ang haba ng setup ni Delo dun, tapos parang yung punchline is ayun lang, parang hindi ganun ka worth it dun sa haba ng setup dun sa pinaka suntok, no? So, ayun, hindi para sa akin ano ko lang kung paano ko lang nakita, kung paano ko lang napanood yung battle. Hindi ko naman sinasabi na dapat ganun din yung makita nyo. Sa akin lang naman. So, nahahabaan lang talaga ako sa setup ni Delo. Tapos pagdating sa punchline is hindi ganun ka worth it kasi hindi ganun kasolido eh. So, yun. Agad sinabi ko, mumuglang yung alam mo. Toothpaste reference. Di mo na-gets, no? Buti pa yung chicken. May nuggets. Bars. So, ako nakakalaban mo? Woo! Anong feeling mo ngayon? Chance mong manalo, blurred na, parang Kiki ng hapon. Tama naman eh. Sa mga Japanese form, di ba? Blurred yung Kiki ng hapon. Mukha mo square, mukha ka rin pera. Sakto, pera o kahon. Goodbye na sa isa buhay at pwera ka na ngayon. At para magkampiyon, magpasa ka kay Arik ng petition. Susunod na yung sa buhay, gawing grade school edition. Kasi doon ka na babagay, wag ka dito. Kasi isa buhay 2015 para lang sa matatalino. At yan ay round 2 ko, yung verse ko. Titigil ko na to. Si Badang naman, sa mga naiihi, habang nagbe-verse siya, magsiihi na kayo! Ayun, so sa abuti na lang nag-cut tayo doon sa sa maabang scheme ni Delo, tapos nagland yung buti na lang pinos natin or kinat natin doon kasi after natin mag-cut yung second half ni Delo, mas lumakas eh, 'di ba? Parang every 2 lines andun na yung mga sapak. May ayun, doon effective si Delo. Para sa akin, doon sa first 2 rounds na nakita ko sa battle na to, napansin ko kaagad na effective si Delo sa every 2 lines. 'Yan. Kapag nag-set up si Delo kapag naglatag si Delo ng 4-bar set, medyo hindi nagiging worth it yung pinaka punchline eh. So yun lang, ko lang, napansin ko lang kasi nung second half ni Delo sa second round, nag-switch siya ng every 2 lines may sapak. At nakita nyo naman, effective, sobrang effective ng
2 lines na atake ni Delo. Pero yung nakita rin natin, yung first half niya na naka 4 bar set, ang haba talaga nun. Then pagdating sa punchline, parang hindi siya worthy or di siya worth it dun sa antay na ganong kahaba. So sana naintindihan nyo yung yung explanation ko. So yun, para sa akin lang, sa perspective ko lang. Pero overall, hinatak ng second half ni Delo yung first half niya dito sa second round. So medyo umangat ng konti. So yun, medyo nagustuhan ko yung second half ni Delo. Kasi yun, nakita ko nga na doon siya umi-score sa every 2 lines. So yun, aabangan ko na yung mga, so since nakita ko na yung strength ni Delo sa battle sa first 2 rounds niya, kasi napansin ko doon lang talaga siya naging epektibo. So sa round 3, yun yung babantayan natin. Okay? So sa round 2 ni Badang, pakinggan natin. Ihe. Yo, hindi na sana ako sasali sa Isa Buhay dahil sa sobrang busy ko sa trabaho ko. Pero yung nalaman ko, naka-line up ko si Delo, nagpasalamat pa ako. Santa Claus Enigma, ito ba yung regalo mo nung nakaraang Pasko? Stop toys na malaki ang labip na paglalaruan ko? Made in squatter house. Oo, squatter ka talaga kahit sa personal. Yung mga datingan mo parang hindi ka formal. Itakin mo kaya yung dila mo para magmukha kang formal. Dahil mas mukha ka pang abnormal kay Righteous One. Magaling ka lang mag-freestyle pag walang beat, pero bobo na kapag may -1. Dahil yung mga atake mo ang nakauunawa lang yung mga batang sabay sa uso. Pero yung mga atake ko pumapatay parang atake sa puso. Kaya hindi ako susuko na kunin ang korona ng king. Kaya wag mong sabihin na ikaw ang champion ngayong 2015. Pagrapin mo naman kami bago ka magsalita. Mahirap magbilang ng itlog kapag hindi pa pisa. Baka bugok lahat sila at walang matira ni isa. Kaya wag mo kaming gawing bata at wag mo kaming gawing bobo. Oo, sa bagay, yung bobo na sinasabi mo, yung pa ang maglalampaso sa'yo. Dahil hindi lahat na lumalaban dito sa flip-top talentado. Hindi lahat ng matalino na inaasahan nyo, henyo. Dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Dahil wala nang gamot sa tanga, pero may gamot sa bobo. Kaya may dahilan ka na para ipahiya ako sa mga fans mo. Dahil ang totoo nito, hindi ko naman ina-upgrade yung lyrics ko, mas ina-upgrade ko yung Clash of Clans ko. Dahil alam ko, mag-i-enjoy pa ako sa village ko kaysa sa walang kwentang battle na to. Pero kahit ano pa man, ginawa ko pa rin yung pagiging the best ko, kahit napapanis mo, importante na mamaramdaman mo rin yung pang-iinis ko, pandidis ko, mismo, huwag mo ko pakitaan ng mga galawan mo, hindi to disco, dahil bawat galawan mo, kaplastik ka ng kapalit mo lamang ay piso. Mumurahin ka lang, para ka made in Japan na radyo. Masarap ka lang pakinggan, pero mahina yung klase mo. Kumbaga, para ka si Mr. Pogi, sikat lang sa mga tao, pero sa realidad, mas magaling pa sa'yo, si Sinyo. Pero... Senior citizen. Pero kahit na naman sabihin ko, mataas pa naman ang tingin mo sa iyong sarili. Total, magulang din naman ako, kaya proud na proud ang daddy. Kaya kayong mga fans ni Delo, bet on your baby. Sayaw Delo, sayaw Delo, sira ulo, putang ina mo. Sasabihin mo, square box yung mukha ko. Ikaw nga, kalalaking tao mo, para kang kikay. Ngayon lang ako nakita lalaki, walang kilay. Tingnan nyo. Oh. Time. Okay, so parehas lang yung naging atake ni Badang sa round 1 and 2 niya. So wala na ako masyadong doon i-point out, kasi nasabi ko na yon sa round 1 kanina na ganoon parang hindi ganoon ka epektibo yung mga sulat ni Badang kay Delo. Tapos napansin ko rin na hindi talaga siya directed, or hindi talaga siya directed no. Hindi siya direkta kay Delo no. Marami siyang paligoy-ligoy, ang dami niyang fillers no. Tapos yung pinaka punchline is dumadapis lang kay Delo. So ayun, kung yung kanina sabi ko kay Delo, magaan pa yung
magaan pa yung mga bara niya. Yung kay Badang naman is hindi siya ganun tumatama. Dumadaplis lang siya. Minsan nga hindi pa nga dumadaplis kay Delo yung mga punchline ni Badang. So masyadong broad yung atake ni Badang na hindi natin alam kung umaabot pa ba yon kay Delo. So hindi ko na naramdaman yung pinaka direct punchlines ni Badang para kay Delo. So kulang yon sa punchlines, direct punchlines. So yun yung napansin ko. First 2 rounds ni Badang, ayun yung napansin ko. Yun yung kulang, no. Malinis yung performance, maganda yung delivery, maganda yung performance, pero sa battle rap kailangan natin ma-count yung punchlines, at yun doon nagkulang. Doon ko nakita, yun yung naging butas ng performance ni Badang sa first 2 rounds, yung punchlines. Medyo hindi ganun kumokonekta. Kay Delo, round 1 niya, palag-palag yon kasi yung mga atake ni Delo, true jokes, under ng nag-fall talaga under category ng jokes. Then sabi ko nga, hindi lang yun basta jokes kasi direkta yun lahat kay Badang. Then pagdating sa round 2, napansin ko yung mga mahabang setups niya, tapos hindi ganun yung pagdating ng punchline is hindi ganun ka wordy. Tapos nag-switch sa second half ng every 2 lines na, and dun ko nasabi na umangat yung round 2 ni Delo dahil dun sa second half niya. And ibibigay ko pa rin kay Delo yung round 2 sa score na 8-7. 7 points pa rin ang ibibigay ko kay Badang, so 14 for him. Pero kay Delo medyo bumaba siya ng konti dito para sa akin, kasi para sa akin round 1 ni Delo, yun yung sa first 2 rounds na pinakita niya, yun yung pinaka malakas, no, sa first 2 rounds. Kaya yung round 2 ni Delo kasi medyo bumaba ng konti. So yun, explain ko naman sa inyo kung bakit. So yun, 9-7 sa round 1, 8-7 sa round 2. So 17-14, up by 3 points si Delo. May round 3 pa. Tapos na, ubus na. Nakasagot na. Pero nung round 1 pa lang, alam ko laban na to tapos na. Kaya sabi ko, Arik, sana lahat hinilera mo na makalaban ko para finals na ako mapunta. Sabay bati sa finals ng kalaban ko. Batas! Kumusta? Kasi alam ko naman dyan ang inaantay. Ako ang bida sa laro! Pero balik muna tayo sa'yo. Ang pinakabano. At dahil 2015 na, pasensya na kayo, hindi ako makapag-rebat. Wala, sablay talaga lahat. Sinasala ako, nag-iisip ako ano bang pwedeng ibalik. Pero lahat ng binitawan niya talaga walang bagsik. Sana maintindihan nyo. Pero 2015 na magsaya tayo, Chinese New Year tayo sa Feng Shui. Bad luck. Yang ilong mong parang padlock. Kasi nakaturo sa baba, dapat sa taas. Pero ganyan ang tamang kilikili, ganyan okay na paputok, dapat malakas. At para ang flip top may iwasan yung grabing tagmalas. Arik, wag kang nagpapapasok ng ganitong pangitain sa Badang, dapat sa labas. Para makapag-show ka naman out of the venue. O diba? Hindi ka ba kasi nakapag-show out of the country? Nag-show ka na ba? Malaysia. Ah, Malaysia! Nag-show siya sa Malaysia! Malay ko sa kanya. Nag-show siya sa Sarangani, kaya yung Sarangani nagsara. At nung nag-show siya sa Korea, imbis na aeroplano sakyan, yung jeep yung pinapara. Kasi nakasulat sa jeep, Luneta Park. Yun daw yung kapatid ni Sandara. At eto pa malupit. Tinawagan ako ni Badang. Inaya niya akong sumali sa 2x2. Badang and Delo daw. Team BND. Sabi ko, tangina Badang, hindi pwede. Wala tayong chemistry. Wala tayong chemistry. Sabi niya, chemistry? Ano ba yun? Saan ba yung tumutubo? Tangina Badang to! Akala chemistry puno? Porque may Christmas tree? Gusto mo may chemistry? Pero
kaibigan, kinure ko siya. Sabi ko, Badang, chemistry, parang ugnayan yun. Pwede ring subject kasi may P6 din. Eh, nagmarunong si Gago. Alam ko na yung P6 tol, kasunod niyang P7. Tangin naman, Badang, ang dami mong alam. Ano? Swabe ba? Habang nilalait kita, natatawa sila. Yan ang walang pakundangan na bira. Pero aminin ko kahit paano ikay aking pinagpuyat ang tangina. Bakit ko sinasabi to? Para malaman ng iba, para malaman lang nila na hindi pa tayo nagtatagpo. Pinaglalamayan na kita. Tapos na? Muling balat kay Badang, isuboy. Strongest round ni Delo yun, tol. Grabe. Si Delo, magaling siya magsingit ng freestyle sa gitna. Kita nyo naman yun, no? Yung sumingit hindi naman pwedeng scripted yun na sabihin mo Malaysia kapag ito yung line na sasabihin ko para maipasok ko yung sulat ko na ganito. Hindi naman pwedeng ganon kasi tournament to. So ang ganda lang although yung maliit na freestyle, yung maikling freestyle na yon, ang laking impact nun sa battle kasi syempre unang-una sa lahat kung hindi sumingit or hindi nagsalita si Badang, hindi naman masisingitan yun ng freestyle wala, sumingit siya doon, nagsalita siya doon, nasingitan tuloy ni Delo ng freestyle, tapos yung freestyle pa na siningit ni Delo is effective pa, no? Hindi naging awkward na sumingit si Badang tapos yung freestyle na siningit ni Delo is naging awkward. Yun yung pangit. Pero ang nangyari kasi yung freestyle na siningit ni Delo is patok. Kaya mas lumakas pa yung round 3 ni Delo. And ayun, para sa akin ito yung pinakamalakas na round niya, at nakita niyo naman, no? Every 2 lines talaga. Ito talaga yung effective na Delo, yung every 2 lines andun yung sapak. So ang ganda nun, ang galing nun, strongest round ni Delo to. Nakakatawa rin yung mga pinagagawa ni Delo sa round 3. Pero props, solid, strongest round ni Delo yun. Tinawagan daw ako wala naman ako number niya. Gago talaga to. Hoy, Gunggong, ano yung mga katartaduhan na ginagawa nyo ni Abra? Yung ba yung strategy nyo kapag ang karir ay palaus na? Gumagawa kayo ng eksena, kaya pasensya ko'y maiksi na sa mga asong tulad nyo na kumakahol. Ang sarap i-asusena. Tangina mo, sinong ulol na makikinig sa mga katartaduhan ninyo? Baka ulol at gago lang maniniwala sa inyo. Hindi ko na sana uungkatin, nakakainis lang kasi. Hindi na rin sana ako magmumura, putang ina mo, parang kanta nyo lang, nakakamiss lang kasi. Delo, nakakamiss ka lang, gusto mo patay na kita dito? Kaya wag mong ipagmalaki. Yang pagiging, kaya wag mo ipagmalaki yung pangalan mo, Delo, dahil isa ka lang modelo ng porno at ikaw lang yung hari na wala sa trono. Hindi naman kapay ang balat mo, pero bakit ang kapal ng mukha mo? Wala pa namang corona na nakasuot sa'yo, pero bakit ang laki ng ulo mo? Kaya wag mong ipagmamalaki sa akin yung pagiging rebuttals king mo. Dahil pag tinanong ka ng anak mo, Daddy, anong work mo? Diyan sa office ng Flip Top, anak, nagre-rebuttals ako! Putak, ilan pa naging trabaho ang rebuttals king? Ang alam ko lang na pinagtatrabuhan, show my king, tapak king, chow king. Pero yung pagiging king mo, king ina mong alipin ka ng mga fans mo, alipin ka ng mga kasikatan mo, alipin ka ng kaplastikan mo, at higit sa lahat, alipin ka pa sa alipin, puking ina mo. Kala ko simple ka lang, pero sa personal, buang ka pala sa buang. Kupal ka pa sa kupal, mayabang ka pa sa mayabang, kaya paano mo ko pabibilibing kung sa rebuttal ka lang magaling? Pero yung makisama sa mga tao, parang kang hunyango, nag-iiba ang kulay. Totoo nga'y sinabi ni Enigma, peke ka sa tunay na buhay. Kaya anong panama ng peke sa orihinal? Anong panama ng tubig kanal sa mineral? Anong panama ng peking malupet sa malupet na literal? Dahil yung freestyle at treatin mo, alam ko na yung pambungad at pandulo. Pero yung freestyle at treatin ko, sasang-ayunan ng lahat, parang liham sa Pangulo. Kaya hindi porket napatawa mo yung mga tao, magaling ka na. At hindi porket na rebuttals mo kay sobra mo ng lupet, siguro kaya ka lang magaling dahil wala kang sakit. Kaya tama na ang pagpapatawa, wala namang nakakatuwa dahil ang nakatutuwa yung makita kitang malungkot ka.
Makita lang kitang ginigilitan, masaya na ako. Makita lang kitang naghihingalo, masaya na ako. Makita lang kitang rumerespeto sa kapwa mo, masaya na ako. At higit sa lahat, makita lang kitang nagpakumbaba sa burat ko, masaya na ako. Kasi ang gusto ng burat ko, yung kapal ng labi mo. Delo, may galing din ako, kaya ako umabot dito. Utang ina mo, bakit ikaw lang bang magaling? Di siya, ikaw na lang, labanan mo na yung kaluluwa mo, anino mo. Di ba magaling ka? Ay, champion na to, Enigma, bigay mo ng 100, ano pa? Ay, nuga, sabi ng Batanggenyo puta si Delo, mukhang tae. Freestyle lang to, ulul. Gusto niyo ng sample? Bisakul. Knock-knock. Si Delo ay mukhang bisakul. Tambay pa ng swimming pool. Pag nakakita ng singit ay nagjajakul. Tangina, kaya ko rin mag-rebat. Tanga, ngayon ko lang naisip yun. Bakit kala mo ikaw lang yung magaling? Gago, magaling din ako. Hindi lang ngayon. Dati pa. Tangina, tanda ko na nga sa hipapan pero nandito pa, buhay pa. Ba't mo tinitira yung papaya? Bakit, bakla ka? Ano, pagkakantod ka ng asawa mo, puwet lang, wala nang suso, wala na hawak-hawak pa? Tangina mo, plastic ka. Yang kung gaano ka peke ang balat mo, ganun din yung peke ng balat mo. Pati pagkatao mo, nung panguilong ko, pangu talaga to, Pilipino ako. Bakit, Amerikano ka? Baka sampal-sampalin kita, tadya ka kayo ni, maluwa ka piano, matugtog ka do, Remy. Utang ina mo, freestyle. Kanina pa ako nagpi-freestyle, pero ako nawawala. Shoko. Dagukan kita ako si Goku. Time. Apat na bala, ground 4. Papatayin niya ako. Kumuha ka ng baril, pero dapat pinuputok. Ako hawak ko lang bote, pero kaya ko itong ipukpok. At sinasabi mo si Abra, sige, magsama kayo ng dalawa. Ganun talaga, pagtakpan mo yung papaya, kailangan mo ng bra. Hindi, tapos na. Nakatakbo ka na. Dilo! Sumusobra ka na! Hindi, wala. Alam mo namang... Time! Para sa laban na yun! Kaya na! Sulit yung oras! Gusto mag-rap ni Delo hanggang umaga. Pero, Delo. Tayo ka, pare. Hindi, nakakabitin din. Namiss ko talagang bumatil. Buti pa nga kayo, dire-direto. Delo, 30-0. Okay, so ayun. Automatic naman na yun. Kita-kita naman na first 2 rounds pala nakuha na ni Delo. Guro yung round 3 is formality na lang kung sino talaga yung dumain. Pero first 2 rounds, Delo na talaga yon. Yung round 3, nag-freestyle na si Badang doon. Pero props pa rin kasi nagtuloy-tuloy. Di rin naman siya nawala doon. Pero strongest round ni Delo yung round 3 plus yung round 4 pa. Tindi ng round 4. Yun. 10-7 pa rin. So, bigyan pa rin natin ng 7 points si Badang sa round 3. And all 3 rounds, 7 points. So, 21 points para kay Badang. Kay Delo, malaki yung kay Delo. 9-8 tapos 10. So, 27. 27 yun, I think. Tama, 27. So, 27-21. All 3 rounds, Delo. Wala na masyadong mahabang paliwanag. Kitang-kita yon, Delo. Grand Assault 6, Flip Top 2015. Unang hati ng first round ng Isa Buhay 2015. Tanga na, nakita nyo naman. Laban na yun. Badang versus Delo, magingay sa pambes para sa kalan pareho. Parehong veterano yan para sa hip-hop. Ang boto, 7-0 para kay Delo. Delo. Galing. March 13 nga pala, second round. Second batch ng first round. Pinabati ko tropa ko dyan sa Japan, si Kukuni Martin, bigay ko yung boto ko kay Delo kasi nakita naman natin yung pagbabalik niya, talagang pinaghandaan niya. Hindi ko na kailangan pahabain pa. Yes. Nakita naman ng lahat kung ano yung nangyari sa video. Laban na, bigay ko kay Delo. Binoto ko si Delo. Ayun, tagal niya nawala pero kita mo, hindi siya kinakalawang. Badang magaling sana. Magaling sana. Yo, ako nga pala si Mox Man, happy anniversary Flip Top. Saya ng event ngayon, marami tayong aabangan sa Marso. Binoto ko nga pala si Delo. Hindi niya binigo yung mga fans niya, pero props kay Badang. Yun lang. Sige, thank you. Zero. Binoto ko si Delo. Na-appreciate ko yung first round ni Badang. Maganda yung realization, tsaka yung mga ginamit niyang angles. Pero yung sa 2 and 3, obviously kay Delo. Sa round 3 kasi parang nag-freestyle na si Badang. So, I go for Delo.
Ayun, sa inyo, binoto ko si Delo, all 3 rounds in upset. Yun, Delo. All 3 rounds, Delo. Actually, best performance ni Delo para sa akin ever. Ayun, yun na yun. Yun, Righteous One, shoutouts Frank Pro, Breezy Music, yung mga tropa sa may kawain sa bagong baryo, binoto ko Delo kasi majority from round 1 to 3 ang lakas nung punchlines. Tapos, nawala pa si Badang, bara-bara na lang, freestyle na lang. Pero ganun talaga pag warrior, di basta-basta sumusuko eh. Yun, shoutouts kay Razor, yun. Ayun, so wala na rin silang masyadong explanation kasi kitang-kita naman talaga no. Sobrang klaro naman sa battle na wala minama ni Delo. Sabihin nating yung round 3 ni Delo na sobrang lakas, kaya niyang talunin yung buong round ni Badang sa battle na to Pero yun, tignan natin, na-excite ako sa mga battles dito kasi ito yung mga old gods di ba? Yung mga old gods pala nasa isang tournament pala sila dati. Tanginang lalakas na ito. Sak Maestro Fonger, Sayad Krega, tanginang yan, Sayad Krega. Anong battle yung mangyayari diyan? Batas Andy G, tas may Sayad Batas. Shit. So nakaka-excite yung lineup, nakaka-excite. So yun, tignan natin kung ano yung magiging outcome naman ng Sak Maestro Fonger, pero baka bukas na, pahinga tayo kasi pasok tayo bukas. So ayan, kita-kits tayo sa Sak Maestro vs Fonger bukas ng gabi. Sana nagustuhan nyo yung review ko, even hindi ganun kaklaro. Medyo nakangapa pa ako sa style ni Delo, pero in-explain ko naman or bin-breakdown ko naman yung mga rounds niya sa abot ng aking makakaya. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.